Akala mo ba ligtas ang pera mo sa bangko? Sa Pilipinas, may mga account na maaring isara ng bangko kahit walang pahintulot mula sa may-ari. At maraming pensyoner ang hindi alam ang dahilan hanggang huli na ang lahat. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung paano mo mapoprotektahan ang iyong account, ano ang mga bagong babala para sa mga tumatanggap ng SSS pension, at ang mga update tungkol sa pension payment delays, pension crisis, at mahahalagang pagbabago na kailangang malaman ng bawat Pilipino. Kaya siguraduhing panuurin hanggang dulo dahil ang isang pagkakamali lang ay maaaring makaapekto sa iyong pensyon at ipon. At kung gusto mo ng tunay at mabilis na updates para sa mga pensyoner sa Pilipinas, mag-subscribe ka na ngayon. Dahil ang channel na ito ay ginawa para sa ating mga Pilipinong umaasa sa SSS at pension support. Magandang araw sa inyong lahat! Alam mo ba na ang bangko mo ay may karapatang isara ang iyong account kahit kailan nila gusto? At ang mas nakakagulat pa, hindi nila kailangan ang iyong pahintulot para gawin ito? Totoo yan, at nangyayari ito sa libu-libong Pilipino bawat taon. Nakakatakot, hindi ba? Isipin mo na lang, isang araw pupunta ka sa ATM para mag-withdraw ng pera para sa grocery or bayad sa kuryente, tapos biglang sasabihin sa iyo na deactivated na ang card mo. Tumawag ka sa customer service at doon mo lang malalaman na permanently closed na pala ang account mo nang walang abiso. Paano na ang sweldo mo na naka-auto-deposit doon? Paano na ang mga bill payments mo na naka-auto-debit? At ang mas malala pa, paano mo makukuha ang natitirang pera mo sa loob ng account? Ito ay hindi lamang theoretical scenario o katang-isip na kwento. Ito ay tunay na nangyayari sa mga taong kagaya mo at ako. Sa kasalukuyang panahon, ang mga bangko sa Pilipinas at sa buong mundo ay mas mahigpit kaysa dati dahil sa anti-money laundering regulations, know your customer requirements, at iba pang compliance measures. At habang mahalaga ang mga regulasyong ito para labanan ang financial crimes, ang side effect nito ay ang pagtaas ng mga kaso kung saan ang mga ordinaryong account holders ay nahuhuli sa crossfire. Ang mga inosenteng depositor ay biglang nagiging suspect at ang kanilang financial lifelines ay biglang pinutol ng walang sapat na paliwanag. Kaya naman sa video na ito, ako ay maglalahad ng kompletong paliwanag tungkol sa mga karapatan ng bangko na isara ang iyong account, kung bakit nila ito ginagawa, ano ang mga warning signs na dapat mong bantayan, at ang pinakaimportante, kung ano ang mga hakbang na dapat mong gawin ngayon para protektahan ang iyong sarili at ang iyong pera. Hindi ito dapat nakakatakot na information, kundi empowering knowledge na magbibigay sa iyo ng kontrol sa iyong financial future. Kaya manatiling nakatutok dahil ang impormasyong ito ay maaaring mag-save ng libong piso mo o maging milyon-milyong piso kung malaki ang laman ng account mo. Una sa lahat, pag-usapan natin kung bakit nga ba ang mga bangko ay may karapatang isara ang mga account nang walang consent ng account holder. Ang sagot ay nakapaloob sa terms and conditions na pinirmahan mo noong nag-open ka ng account. O yung mahahabang dokumento na karamihan sa atin ay hindi binabasa at diretso na lang sa pagpirma. Sa loob ng mga dokumentong iyon ay nakalagay ang mga conditions kung saan ang bangko ay may karapatang unilaterally terminate ang relationship nila sa iyo. Kadalasan, ang mga bangko ay may karapatang isara ang account mo for any reason o kahit walang reason, basta't bigyan kanila ng reasonable notice. Pero ang definition ng reasonable notice ay varying din at minsan ay hanggang 30 days lang o sa ilang kaso ay immediate closure na agad. Ang mga bangko ay hindi charitable institutions or public service organizations. Sila ay private businesses na tumatakbo para kumita. At sila ay may right na pumili kung sino ang gustong nilang customers. Kung ikaw ay considered nila na high risk, unprofitable, or potential compliance problem, sila ay may right na tanggihan ka o alisin ka sa kanilang roster ng clients. Ito ay tulad lang ng kahit anong business na may right to refuse service. Ang pagkakaiba lang, ang banking services ay napaka-importante sa ating pang-araw-araw na buhay, na ang biglaang pagkawala nito ay maaaring magdulot ng malaking inconvenience o kahit financial crisis. Ngayon, ano ba ang mga common reasons kung bakit nag-close ang mga bangko ng accounts?
Ang number one reason ay ang suspicious activity o transactions na hindi consistent sa normal pattern ng account. Halimbawa, kung ikaw ay regular employee na ang normal na monthly deposit ay 25,000 piso lang, tapos biglang may dumating na 3 milyong piso sa account mo, mag-red flag yan. Hindi automatically ibig sabihin nito na illegal ang pera, pero kailangan ng bangko na mag-investigate dahil sa anti-money laundering law. Kung hindi ka makapagbigay ng satisfactory explanation or documentation kung saan galing ang pera, ang bangko ay pwedeng mag-decide na isara ang account mo para iwas sa potential liability. Ang isa pang common reason ay ang paggamit ng account para sa business transactions, kahit na personal account lang ang tipo ng account mo. Maraming Pilipino ang gumagawa nito, lalo na ang mga small business owners or online sellers. Nakikita ng bangko ang maraming transactions, multiple deposits mula sa iba't ibang tao, at regular na malaking withdrawals. Ito ay violation ng account classification, and ang bangko ay may right na mag-require sa'yo na mag-upgrade to business account o kaya naman ay i-close ang personal account mo. Ang problema, hindi lahat ng tao ay ready or willing na mag-open ng business account dahil sa higher maintaining balance requirements at mas maraming documentation na kailangan. Ang dormancy o inactivity ng account ay isa ring reason para sa closure. Kung ang account mo ay walang transaction sa loob ng mahabang panahon, usually 2 years or more, ang bangko ay maaaring mag-classify nito as dormant account. Eventually, kung patuloy itong walang activity, ang account ay maaaring i-close at ang remaining balance ay ilalagay sa unclaimed balances fund. Ang good news, ang pera mo ay hindi nawawala permanently and maaari mo pa rin itong i-claim, pero ang proseso ay mas complicated at mas matagal kaysa regular withdrawal. May mga cases din na ang bangko mismo ay nag-undergo ng restructuring, merger, o acquisition at sa proseso na ito, sila ay nag-streamline ng kanilang customer base. Tinatanggal nila ang mga unprofitable accounts o yung mga hindi aligned sa bagong business direction nila. Halimbawa, kung ang bangko ay nag-focus na sa high net worth individuals, ang mga small accounts ay pwedeng i-encourage na mag-close or automatic na i-close na lang nila. Ang bouncing checks ay isa ring major red flag. Kung ikaw ay palaging nag-issue ng checks na walang sufficient funds, ito ay hindi lang violation ng banking rules, kundi potential criminal offense din under Batas Pambansa BL Gear 22 o ang bouncing checks law. Ang mga bangko ay ayaw na associated sa ganyang activities, kaya ang account holders na may history ng bouncing checks ay often blacklisted at ang kanilang accounts ay sinasara. Ang fraudulent activities, identity theft, o paggamit ng fake documents sa pag-open ng account ay automatic grounds for closure at pwede pang kasuhan criminally. Ang bangko ay strictly monitoring ang mga ito dahil ang kanilang license at reputation ay nakasalalay sa kanilang compliance sa regulations. Kapag nahuli ang bangko na may mali sa kanilang processes o na-involve sa financial crimes, ang multa at penalties ay napakalaki, kaya mas better para sa kanila na maging overcautious. Ang non-compliance sa documentary requirements ay isa ring issue. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nag-require sa lahat ng bangko na mag-update ng customer information regularly. Kung ikaw ay hindi sumusunod sa requests ng bangko na mag-submit ng updated valid ID, proof of address, or iba pang documents, ang bangko ay may right na isuspend o i-close ang account mo. Ito ay parte ng Know Your Customer o KYC requirements na mandated by law. Ngayon na alam mo na ang mga reasons kung bakit nag-close ang mga bangko ng accounts, ang tanong ay paano mo malalaman kung ikaw ay nasa danger na ma-close ang account mo? May mga warning signs ba na dapat mong bantayan? Oo, meron, at dapat kang maging alert sa mga ito. Ang unang sign ay ang pag-receive mo ng letter o email mula sa bangko na nag-request ng additional documents o explanation tungkol sa certain transactions. Huwag mong baliwalain ang mga messages na ito. Kung hindi mo agad tugon, ang bangko ay mag-assume na ikaw ay uncooperative o may tinatago at mas magiging aggressive ang kanilang actions. Ang pangalawang sign ay kung napansin mo na may restrictions na sa account mo. Halimbawa,
hindi ka na makapag-withdraw ng malalaking amounts, or ang online banking access mo ay limited na lang, or ang ATM card mo ay frequently declined kahit may laman naman ang account mo. Ang mga restrictions na ito ay usually preliminary steps ng bangko habang sila ay nag-investigate ng account mo. Ito ay kanilang way ng pag-protect sa kanilang sarili habang hindi pa final ang desisyon nila kung ano ang gagawin sa account. Ang pangatlong sign ay kung may tumawag o nag-email sa'yo mula sa Compliance Department o Risk Management Department ng bangko. Ito pa ay hindi normal na departamento na nakikipag-ugnayan sa regular customers, kaya kung sila ang nag-reach out sa'yo, ibig sabihin ay may serious concern ang bangko tungkol sa account mo. Huwag mong takasan ang communication na ito. Instead, cooperate fully at magbigay ng lahat ng hinihinging documentation at explanation. Kung ano-ano ang dapat mong gawin ngayon para protektahan ang sarili mo. Ang number one recommendation ko ay ang diversification ng banking relationships mo. Huwag mo ilagay ang lahat ng pera mo sa isang bangko lang. Mag-open ka ng account sa 2 o 3 magkakaibang bangko at i-distribute mo ang pera mo sa kanila. Sa ganitong paraan, kung may mangyaring problema sa isang bangko, meron ka pa ring access sa iyong pera sa ibang bangko. Ito ay basic financial safety principle na sadly, hindi ginagawa ng karamihan ng Pilipino. Ang pangalawang recommendation ay ang regular na pag-update ng information mo sa bangko. Kung lumipat ka ng address, nag-change ng phone number, o nag-renew ng ID, agad mong i-update sa bangko. Huwag mo antayin na sila ang mag-request bago ka mag-update. Ito ay nagpapakita na ikaw ay responsible account holder at cooperative sa compliance requirements nila. Ang simple act na ito ay nakaka-build ng trust at good relationship sa bangko. Ang pangatlong recommendation ay ang pag-maintain ng proper documentation ng lahat ng malaking transactions mo. Kung makakatanggap ka ng malaking deposit, mag-prepare ka na ng explanation at supporting documents. Halimbawa, kung ang deposit ay galing sa sale ng property, dapat mayroon kang deed of sale, official receipt, at iba pang related documents. Kung ang pera ay galing sa abroad, dapat mayroon kang remittance advice o proof kung saan galing ang pera. Huwag kang maghintay na humingi ang bangko. I-prepare mo na in advance para kapag tinanong ka, ready ka agad. Ang pang-apat na recommendation ay ang tamang paggamit ng account based sa classification nito. Kung personal account ang meron ka, gamitin mo lang ito para sa personal transactions. Kung may business ka, mag-open ka ng separate business account. Hindi lang ito compliance sa banking rules, pero ito rin ay good financial management practice. Ang paghalo ng personal at business finances ay nakaka-complicate ng accounting at tax filing mo at potential source ng problems in the future. Ang panglimang recommendation ay ang regular na monitoring ng account mo. Mag-check ka regularly ng statements mo, online banking transactions, at lahat ng activities sa account. Kapag may nakita kang unauthorized transactions or suspicious activities na hindi mo ginawa, agad mo itong i-report sa bangko. Ang early detection at reporting ay makakatulong na ma-protect ang account mo at ma-prevent ang closure dahil sa fraudulent activities na hindi mo naman ginawa. Ang pang-anim na recommendation ay ang pag-maintain ng minimum balance at regular activity sa account. Huwag mo hayaang maging dormant ang account mo. Kahit small transactions lang, mag-deposit or mag-withdraw ka regularly para hindi ma-classify as inactive ang account. At siguraduhin na lagi kang may maintaining balance na required ng bangko para iwas sa unnecessary charges at potential closure. Kung sakaling nangyari na ang worst case scenario at na-close na talaga ang account mo, ano ang mga hakbang na dapat mong gawin? Ang unang hakbang ay humingi ng official written explanation mula sa bangko kung bakit na-close ang account mo. Ito ay karapatan mo as customer na malaman ang specific reason. Kung hindi sila willing na mag-provide ng detailed explanation, pwede mong i-escalate sa Bangko Sentral ng Pilipinas through their Consumer Assistance Mechanism. Ang pangalawang hakbang ay i-claim agad ang natitirang balance sa account mo. Ang bangko ay obligado na i-return sa iyo ang pera mo, either through manager's check o direct transfer sa ibang account. Huwag mo to hayaang matagal na nakahawak ang bangko ng pera mo dahil mas complicated ang process habang tumatagal ang panahon. Mag-follow up ka regularly hanggang sa makuha mo ang pera mo in full.
Ang pangatlong hakbang ay kung hindi ka satisfied sa explanation ng bangko o kung naniniwala ka na wrongfully closed ang account mo, pwede kang mag-file ng formal complaint sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung BSP ay may consumer protection function at sila ay nag-investigate ng complaints against banks. Pwede mong gawin ito online sa kanilang website at ang proseso ay relatively straightforward. Mag-provide ka lang ng lahat ng documentation at details ng case mo. Ang pang-apat na hakbang ay kung may significant damages ka dahil sa closure ng account. Halimbawa, hindi ka nakabayad ng importante bills, nawalan ka ng business opportunities, o na-damage ang credit reputation mo, pwede kang mag-consult sa lawyer tungkol sa possible legal remedies. May mga cases na ang banks ay na-held liable for damages kung proven na ang closure ay without valid ground o in bad faith. Pero syempre, ang legal action ay dapat last resort lang dahil costly at time-consuming ito. Sa panahon ngayon kung saan ang banking ay increasingly digital at automated, ang algorithms at systems ay gumagawa ng decisions based sa data at patterns. Minsan, ang mga systems na ito ay nag-flag ng accounts na actually legitimate pero na mistakenly identified as suspicious dahil sa certain patterns. Ito ay reality ng modern banking at kailangan nating maging proactive sa pag-manage ng relationships natin sa bangko. Ang isa pang importante aspect na dapat mong isaalang-alang ay ang impact ng account closure sa credit history mo. Kung ang account na na-close ay may associated credit facilities like credit card o loan, at ang closure ay dahil sa negative reasons tulad ng fraud o bouncing checks, ito ay maa-affect ang credit score mo. Ang bad credit score ay mag-affect sa future applications mo, hindi lang sa banking services kundi pati na sa housing loans, car loans, at iba pang financial services. Kaya importante na maprotect mo ang good standing mo sa mga bangko. Kung ikaw ay overseas Filipino worker o may regular remittances from abroad, dapat kang extra careful sa pag-manage ng account mo. Ang mga remittance accounts ay heavily monitored dahil sa risk ng money laundering. Siguraduhin na documented ang source ng funds at kung regular ang padala sa'yo, mag-explain ka sa bangko kung ano ang nature ng remittance para walang questions in the future. Ang transparency ay key sa pag-avoid ng problems. Para sa mga online sellers, freelancers at gig workers na tumatanggap ng payments through bank transfers, ang recommendation ko ay talagang mag-open ng business account. Oo, may additional requirements at costs, pero ito ay proper way ng pag-conduct ng business at mas protected ka sa potential account closure. Maraming bangko ngayon ay nag-offer ng affordable business accounts specifically designed for small businesses at freelancers, kaya explore mo ang options na available. Ang bottom line dito ay hindi mo dapat isipin na automatic at guaranteed ang access mo sa banking services mo. Yung banking relationship ay two-way street na nangangailangan ng cooperation, transparency, at compliance sa both sides. Bilang customer, mayroon kang rights, pero mayroon ka ring responsibilities. Ang pagtupad mo sa responsibilities mo ay makakatulong na ma-ensure na protected ang rights mo. Siguraduhin din na updated ka lagi sa mga changes sa banking regulations at policies. Ang mga bangko ay regular na nag-update ng terms and conditions nila based sa bagong regulations at business directions. Kung may natatanggap kang notifications tungkol sa changes, basahin mo ito at intindihin. Kung may hindi ka maintindihan, magtanong ka sa customer service ng bangko. Ang ignorance ng rules ay hindi excuse kung may mangyaring problema. Mahalagang makinig ka rin sa financial literacy programs at resources. Maraming free na educational materials online at ang Bangko Sentral ng Pilipinas mismo ay nag-offer ng consumer education programs. Ang knowledge mo tungkol sa banking system, financial regulations, at consumer rights ay empowering at protective tools na maaari mong gamitin para sa better financial management. Huwag mo ring kakalimutan ang power ng good relationship building. Kung may concerns ka, huwag kang mag-atubiling makipag-usap sa branch manager o relationship officer ng bangko mo. Ang personal na interaction at communication ay nakaka-create ng better understanding at trust. Minsan, ang simple na explanation or clarification ay enough na para ma-resolve ang potential issues bago pa ito maging bigger problems.
Sa huli, ang mensahe ko sa inyo ay huwag kayong matakot, pero maging aware at prepared kayo. Ang banking industry ay essential part ng modern economy at majority ng banks ay legitimate institutions na committed sa service ng customers nila. Pero tulad ng kahit anong relationship, may rules at expectations na dapat sundin ng both parties. Kung alam mo ang rules, kung prepared ka sa requirements, at kung proactive ka sa pag-manage ng account mo, ang risk na ma-close ang account mo ay significantly reduced. Protektahan ang financial health mo by being informed, compliant, at strategic sa decisions mo. Salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang information na ito para sa inyong financial security at peace of mind.